Okay. Hello, good day sa'yo, Pisces. So, ang basa natin ngayon is para sa iyong April, first week ng April. So, titingnan natin kung ano ang paparating sa'yo sa pag-ibig. Pati na rin syempre ang energy at ang sinong persons na nag-iisip sa'yo. At syempre malalaman din natin ang inyong outcome, ang feelings niya sa'yo, ang feelings, ang action na gagawin niya. Tingnan muna natin kung mensahe din ng persons mo yun, no? Na ibibigay sa atin ng ating spirit guide. Ayan. Para kay Pisces sa April. Tingnan nga natin ang energy mo muna para sa April. Ayan. Pisces, no? Parang yung healing mo siguro yung may nagkaroon ka ng breakup or sabihin natin ang previous mo parang ano no nagkaroon ka ng breakup, disappointment. Ngayon parang already this is the right timing daw ng April na dapat ma-heal ka, no? At actually nagpo-progress na nagkakaroon na ng progress yung tinutulungan mo yung sarili mo na para rin matanggal ang sakit, na para ma-let go mo ang persons na yan. Some of you, no? Okay, tell us more. Ito pa pong energy ni Pisces sa April 2026. Oh, positive mindset, manifest gratitude, bliss at blessing. Sa April mukhang paldo ka Pisces ha. As you could see, nakikita natin um, pairalin mo ang positive mindset mo, no? Very positive ang ano mo na ma-manifest mo. So, always be grateful ha. Ayan, nag-heal ka na oh. Sa puso nag-heal ka na rin eh. Tapos panay blessing din ang darating sa iyo sa April. Oh, reward mo 'yan, reward mo. As more, ano pong energy ni Pisces sa April? Oh, ayan. So, darating ang yung soulmate. You have your soul connections dito, life partner. Will came across sa yung soulmate or life partner o ka-relasyon mo na siya. Pero may nakita tayo at yung kung sino yung mga nasa separations, no? Nakikita natin may konting sadness din, masakit pa rin sa inyo. Pero ang ina-advise dito, it's about time to heal daw. April is a good thing. Kailangan bilisan na natin na gumaling, no? Dahil uh, 2026, everything is fast, moving so fast, no? Kailangan, wag tayong hihinto, just go. Go on with the flow. Ayan, yung mga kaka-separate lang din, no? Okay. Tignan naman natin ang persons mo. Tingnan natin ang persons mo kung anong energy niya sa April. Ang energy ng persons ni Pisces sa April. Oo, re-rebuild daw ang relationship. May rebuild the relationship dito. Very persistent siya. Ipaperso ka niya. No? Parang he will work things out dito. No? Parang pipilitin niyang ayusin ang relationship o pipilitin niya talaga na mapabalik ka rin sa kanya. Parang ipoporso ka niya, no? Ayan yung masarap na pinoporso, no? Ayan yung pinaka-exciting na kilig na ano eh, no? Pero ikaw, nakikita natin sa April, parang ano, parang, parang nakikita ko rito is, you are letting him go din, no? O siguro pahihirapan mo pag bumalik siya sa'yo. Sa iba rin naman, sa April, itong may separation tayo nakikita, or sabihin natin, yung sa mga kakaseparate lang, or no contact, namimiss kayo ng persons na yan, no? And then ngayon, he's trying to build the relationship sa inyo. I-reveal niya daw ang relationship. Miss na miss ka. Somebody's missing you. Kung gusto kang makausap, Pisces, interesado siya. Actually, itong persons na to, nag-aantay din ng tawag nyo o ng mail nyo, ng communications coming from you. Parang this is a green light, no? Makaka-receive ka din sa Pisces ng tawag o message sa taong gusto mo, no? So, makipag-usap sa'yo, no? Baka ito yung
Baka ito yung magre-rebuild ng inyong relationship. Baka ito rin yung kaka-break up nyo lang, yung separations energy. So, titignan natin kung ano, no? Anong feelings niya sa'yo, Pisces? Kay Spirit Guide. Para po ito kay Pisces. For Pisces, anong feeling ng persons ni Pisces? April. Guide ng persons ni Pisces. Yung feelings ng persons ni Pisces. Two of Cups ka agad, oh. Anong feelings? Oh, the Sun. Ang galing naman. Ace of Pentacles. Wow. Mag-build ng tangible relationship, mag-start again. Ace of Cups, may bagong darating sa inyo. Someone will come sa inyo na bagong tao din, no? Nine of Cups. My goodness, ang ganda nito, ha? Pero ano, no? Kita natin mukhang halo-halo, no? Kung makikita mo halo-halo, ang emosyon ng persons mo para sa iyo. So parang roller coaster na biglang tumigil sa taas, no? Parang ganyan biglang tumigil sa taas. So narito ang ano, no, ang explanation natin itong sa Two of Cups nito at saka ang Sun. Very klaro, masayang-masaya siya pagkasama ka niya. Parang sobrang ano, parang may soulmate energy kayo, connections nararamdaman niya. At tingin niya sa'yo is very literally at sunshine ka sa buhay niya. Yung tipong nakaka-good vibes ka agad. Sobrang saya niya, no? Parang enlightened siya, nag-i-spark siya kapag kasama ka, no? And expect some invitations also na baka yayain kang makipag-date din. And this is klaro na soulmate, this is also soulmate card, no? Is very happy, no? Masayang-masaya siya. Gusto niya yung vibe na binibigay mo sa kanya. Gusto niya yung vibe na binibigay mo sa kanya. Two of Cups and Sun, no? At makikita mo naman dito ang Ace of Pentacles and Ace of Cups. Ace of Pentacles and Ace of Cups. Gusto niya yung bagong simula na hindi lang basta-basta. No? Kumbaga, gusto niya yung matibay. Yung hindi lang flirty-flirty energy. So parang he or she, no? Na nakikita niya na potential ka at totoo ka rito. At gusto niya rin ng isang solid na relationship. Dahil sa nga panay Ace, oh. Pag marami siyang gustong ibigay sa'yo, i-offer. No? Because of the Ace of Cups. Means this is also a precious start or sabihin natin a new seed being planted. Parang may ano, no, may biglang lalong nagpatibok sa puso niya sa'yo, may biglang nangyari. No, parang nagtaniman na siya ng parang pundasyon, no, para yun at maraming potential, no, na nakikita natin. So, kung makikita mo, you have the Knight of Cups. This is card of wish fulfilled. No? Kumbaga, ikaw ang kanyang wish come true. In short, believe na believe siya sa'yo at feeling na nanalo siya sa loto dahil nakilala ka niya. No? Ibig sabihin, parang isa kang package deal dito, no? And, ayan, Cancer energy, meron dang crab dito, no? Parang nakikita natin na he is very, very happy talaga bukod sa sun dito, no? Makikita mo yung happiness niya when the two of you together. So, ang tignan naman natin, ang next action po ng persons ni Pisces, action ng persons ni Pisces, Knight of Wands, action ng persons ni Pisces, Ten of Swords, Seven of Pentacles, action, Three of Swords, oh, The Hangman. Makikita mo rito, no, parang dito nagkaroon ng contrast, Pisces, no, sa yung April, medyo kahit sobrang ganda ng feelings niya, no, parang ano pa rin, parang ang next action niya rito is medyo mabigat at puno ng pag-aalinlangan, no? Parang puno ng pag-aalinlangan siya rito.
Parang something has end already. May nakita tayong action na parang ah, tatapusin niya. Itong Knight of Wands in reverse, ah, natin explain. Kasi ang ganda ng feelings niya pero parang may nagbablock sa kanya para hindi umaksyon, no? Sabihin natin nag-aalinlangan o a little bit guarded, parang bigla bigla siyang nawalan ng momentum dito, eh, 'no? Mukhang ano, nawawalan siya ng momentum. Sabihin natin, eh, puwedeng pagod siya or burnout o feeling niya defeated siya ngayon. Parang gusto niyang gumalaw pero parang parang feeling niya is it's too much, parang gano'n. O may nagtapos ng phase sa buhay niya na napakasakit, 'no, na masakit pa, na fresh pa. Kaya 'yan din na parang siguro hindi pa siya makakilos at the moment. Ang Seven of Pentacles naman, itong sa pinagdadaanan niyang talagang may natapos o baka sa space niya, 'no, plus that masakit pa rin ang loob niya rito, Three of Swords na nakita natin. Baka rin sa kanyang nakaraan, medyo ginagardan niya sa kanyang nakaraan, very fresh pa dahil nga siguro sa iba yung may separation tayong nakita dito, 'no. Ah, itong Three of Swords tsaka Seven of Pentacles, 'no, talagang may pinagdadaanan. Talagang may pinagdadaanan siya rito na, o sabihin natin may pinagdaanan siyang heartbreak o disappointment. Puwedeng past trauma 'to, eh, 'no? Maaring nakaraan na na relationship, takot o sabihin natin takot siya na masaktan uli, 'no? Parang naghihintay siya ng right timing, kung kung worth it ba na ituloy niya ang investment ng emotions, parang gano'n. Hindi lang sa'yo o sa relasyon, 'no, kung handa na siya. Kasi nakikita mo may hangman pa rito. So this hangman actually, sabihin natin naka-stuck siya sa waiting mode, 'no? Kumbaga sabihin natin, parang inoobserbahan ka lang niya sa malayo, parang gano'n. Marami siyang iniisip, 'no? Clarify nga natin 'to. Clarify natin 'tong hangman na 'to bakit nag-ano, 'no, parang ini-stop niya muna, 'no? Okay, sige. Clarify. Itong hangman ang i-clarify natin na Six of Cups. Parang naka-stuck siya. Stuck siya, gawa tayo ng espasyo. Basahin natin. Parang I could see here na ano, na nag-stop siya muna kasi nga nagja-juggling pa siya pabalik-balik. So, parang pinost niya lang muna, dahil nga sa may nararamdaman pa siyang sakit, 'no? Kaya kung bakit tingin mo is medyo slow ang dating niya. Pero bina-value niya yung pinundar niya sa'yo na ano, na relation, value niya pa rin 'yan, 'no? Parang marami marami kumbaga marami siyang what if dito, eh, 'no? So, alam mo mahal ka o gustong-gusto ka ni persons mo, pero parang feeling niya takot siyang gumalaw, 'no? Parang natatakot siyang gumalaw dito. O dahil nga siguro sa nakaraan, parang gusto niyang tumalon sa tuwa pero nakatali ang paa niya, 'no? Parang may nag-aano sa kanya, may humahatak. So,
Parang ito rin yung nakatali ang paa niya sa bigat ng past issue niya yan, eh, malamang, eh, or sabihin natin insecurities din yan. Hindi siya gagalaw agad na ano, parang mas pipiliin muna niyang mag-isip 'no, o mag-stalk sa social media kaysa mag-initiate ng date sa'yo dito. So, tignan nga natin, kung ano sa tingin niya ang nararamdaman mo sa kanya. Ano sa tingin niya ang nararamdaman niya ano sa tingin niya na nararamdaman mo sa kanya 'no? Tingnan natin Pisces. Ano sa tingin niya ang ano sa tingin niya ang nararamdaman niya? Ganda, may sun ka, oh. Yan ang tingin niya na nararamdaman mo sa kanya 'no? Parang alam niya na may na ano rin kayo na soulmate kayo 'no? Ten of Pentacles, aba, medyo marami ano, parang there's a lot of ano, o baka iniisip niya maraming kang options din. Parang alam niya na marami kang options. Three of Wands, nature, ah, ano sa tingin niya ang feeling mo sa kanya, 'no? So, andito ang Sun, Ten of Pentacles, Seven of Chalice, Three of Wands, and Nature. Pasensya na po ha, sinisipon ako. Kumbaga, ang ganda ng tingin niya sa feeling mo, eh, sa perspective ng persons mo. Kumbaga hindi ka lang basta kinikilig, eh. Parang nakikita ka niya bilang isang taong ready for the long haul at may napakagandang energy, 'yan ang tingin niya sa'yo because the sun parang ikaw yung kumbaga parang ano 'no, wifey and hubby material ang ano 'no, ang nakikita niya na alam mo din. Tingin niya seryoso ang feelings mo 'no, hindi ito laro lang para sa iyo because may Ten of Pentacles ka rito at may Harvest ka pa. Alam niya na hindi ka naglalaro, alam niyang seryoso ka ang feelings mo sa kanya rin 'no. 'Yan parehas kayong nag-e-enjoy, parehas kayong may sun 'no. So, alam niya din alam din niya na mahal mo siya o alam alam din niya na na-ins na nagis na na-enlight ka rin and very happy ka 'pag magkasama kayo 'no. So, para ring harvest ay ang tungkol sa ano 'to, abundance sa stability 'no. So, feeling niya nakikita mo siya bilang someone na puwede mong makasama sa pagbuo ng future o pamilya ito, eh, 'no. Para sa kanya investment ang tingin mo sa relationship ninyong dalawa. Yung tipong gusto mong anihin yung harvest, ang bunga sa paghihintay ninyo. 'No, kumbaga ito rin yung sun and nature kung makikita mo sun and nature, ang tingin niya sa feelings mo sa kanya rin, you are my sunshine dito kung tutuusin 'no, kasi ayan sun gano'n din naman siya, eh, 'no. So, nararamdaman niya na sobrang pure at genuine ka 'no, at very genuine ang saya na binibigay mo sa kanya, especially kapag kasama siya 'no. So, ang sun ay nagsasabi na tingin niya wala kang itinatago, very open book ka at punong-puno ka ng positive energy, 'no? Kumbaga natural ang action mo sa kanya, ang mga biro mo sa kanya, 'no? Yung pagsasama niyo yung dalawa, walang halong kasinungalingan, 'yan ang tingin niya, na parang wala kang tinatago at punong-puno ka ng positive energy, 'no? Kasama ang nature card dito, feeling niya yung natural lang ang connection niyo, walang pilit 'no, at payapa, very peace. Ang kumbaga very peace ang loob mo sa kanya. Para kang breath of fresh air sa buhay din niya 'no. So kung makikita mo rito may Three of Wands and the Chalice. Dito naman pumasok yung future planning. Kumbaga ang Three of Wands dito 'no, ramdam niya na naghihintay ka at umaasa na may pupuntahan ang ugnayan ninyo. Yan ang tingin niya 'no, malayo ang tinatanaw mo dito at excited. Excited ka sa kung anong puwedeng mangyari beyond the horizon sa inyong dalawa.
Yan ang tingin niya. Plus may seven of chalice dito, no? Minsan naman feeling niya yung marami kang fantasies o pangarap tungkol sa kanya, no? Akala niya siguro ano, idealize mo siya, no? Talagang ina-idol mo siya masyado. Oo. May face 'tong taong 'to, 'no? Yan ang tingin niya na tingin mo sa kanya. And then ano, natawa ako yung sipon ko ano nga, kumbaga ano, parang ano ba, parang dali lang po, ha? Ano, sabihin natin, minsan naman feeling niya yung marami kang fantasies nga o pangarap tungkol sa kanya. So ayun nga, ina-idolize ka niya. So, nakikita mo rito, sa tingin niya sa tingin ng persons mo sa'yo, mahal mo siya mahal mo siya ng tapat at may plano kang pangmatagalan nito, 'no? Nakikita ka niyang masaya, kuntento at parang maghintay para sa harvest, 'no? O sa yung tamang paraan na ready kang mag-antay sa kanya, parang gano'n. I'm sorry. Naku, pasensya na. So, nakikita din natin dito na handa kang mag-antay. Nakikita niya na handa kang mag-antay para sa para sa ikatatatag ng inyong relationship. O kaya mo mag-antay sa sa tamang panahon na maging opisyal o mas lumalim ang inyong relationship. So, feeling niya rito security at joy ang hinahanap at nararamdaman mo sa kanya, 'no? Napakaganda, parang ano, parang parang wala pa kayong some of you naman yung parang nagsisimula pa lang, hindi pa sure ang inyong relationship, parang nag-aantay ka na ano 'no, na i-confirm niya. Pero somebody will pursue you na kagaya na nakita ko rito. Sorry po ha, na nakita natin dito at saka gusto niya ng stable na relationship, oh. This is commitment. Four of Wands din dito, parang celebratory card 'to. This is a family card din, 'no? Celebrating among families and friends na nakita natin. No, he will give you balance dito, parang give and take energy, no? So, andito rin ang hermit mode na parang siguro ngayon nasa stage siya ng nag-iisip-isip siya o sabihin natin, he try to detach a little bit para magkaroon siya ng ano 'no, magkaroon siya ng peace of mind, magkaroon siya ng realizations. Para din medyo nag-silence lang kayo, 'no? Medyo marami pa ring mystery na malalaman mo tungkol sa kanya once na nag-start na kayo. Siguro ito rin yung talagang soulmate card 'to 'no, parang sabihin natin ito rin yung someone from your past is coming back to you o sabihin natin ang persons mo talagang naaalala din niya yung nakaraan ninyong dalawa, 'no? Dahil sa Six of Cups dito. Ah, Medyo tahimik lang siya, hindi pa niya gaanong pinu-full blast ang feelings niya sa'yo 'no, pero napakaganda ng energy dito na 'no, at siguradong ipupursue ka niya. So, hingi tayo, what is coming pa po sa love life ni Pisces itong April? Tell us something about sa love life ni Pisces ito. Some of you talaga may separations na mangyayari or sabihin natin there's not enough attractions or chemistry to keep the relationship going. Some of you siguro decided na rin na i-let it go ang relationship na 'to. Bakit sayang, oh, mahal ka, oh. 'Di, biro lang. Pero some of you naman case to case basis 'no, baka ito nga yung sa separations din na nakikita natin. Equated love daw 'no, sa April, sino ba 'yan? And ayan, sa dumating 'yan, let your friends help you. 'Pag ganyan dumating itong kasi nga may separation sign nakikita, sa iba may talagang maghihiwalay na relationship o may magdi-divorce dahil nga there's no enough chemistry kayong dalawa o siguro both of you decide on that. Siyempre yung iba malungkot, so kailangan 'no, as yung mapagkakatiwalaan mong tao, labas-labas ka, go with your friends 'no, ikuwento mo para mailabas mo yung sama ng loob mo, mailabas mo yung nasa puso mo para gumaan ang feeling mo 'no, sa April. Ayan, let your friends help you. Talagang may nakikita tayong unequated love dito.
Just take what resonate po, no? And always remember, you have your free will. Bakit? Nako, ibang ano to, parang ibang tao din to, no? Ito sa separations na energy, talagang may third party or deceptions. Siguro talagang niloko ka rin. Ito, Pisces, no? Parang, sabihin mo, napagtanto mo siguro na hindi totoo rin yung ano, may red flag or sabihin natin, hindi totoo yung talagang pinapakita niya sa'yo, no? Kasi ito, deceptions na nangyari, kaya kaya may separations because of that deceptions. Someone is wearing a false self-mask in this relationship daw. Kaya, siguro magde-decide ka na hiwalayan nito, Pisces, dahil tingin mo, hindi mo na kaya yung panloloko niya, no, Pisces? Ayan. And then after that, ayan na, forgiving and learning, no? As you release itong tao na yan, siguro nasa process ka nga ng healing. I'm sorry. So, as you're forgiving and learning then, so, always remember, nangyayari ang ano na to, no, para mag-grow kayo, no? Wag magtatanim ng sama na loob. Kumbaga, iiyak nyo ng 2 araw, 3 araw, and then after yan, done, no? Move on, let go. Sana yung ano, no, sana madali nating mapahil at mapatawad din para mas madaling dumating ang para sa atin. No? Nangyari ang separations na yan dahil of nga may deceptions, no? Pero after that, dapat if you were able to release, no, dahil especially yung mga past nyo, no, i-release mo and heal the past, no. This is the right timing daw na mag-heal ka, sabing ganun. Some of you naman yung nag-separate na, no, may separate na nangyari, na ngayon na nahirapan pa siguro mag-let go, no. Natural, masakit pa eh. Past life relationship, you have known each other before. Sa mga new persons na darating naman, sa mga single, ayan, may darating na bago sa inyo, no? Nakita natin may Ace of Cups. Parang kakilala mo na siya noon pa. Kumbaga, continuations ng inyong relationship daw. Ayan, parehas kayo mag-enjoy sa isa't isa. May san-san kayong parehas eh. No? Meron pa, tumatalon yung dahilan bakit may separations. Codependency daw. Addictions are affecting your romantic life, ang sabi rito. Ayan. Sige, marami pong salamat, no? At medyo ano po eh, inisipon tayo, pasensya na po. Marami pong salamat. Pahingi naman po ng like and hype dyan. At pa-share na rin po ng ating video po. Share po ng ating video. Ayan. At mag-subscribe na rin po kayo. Please support Happy Angel Reading. Thank you so much and God bless you po. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang... Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod,
nasaktan, o nawalan ng pag-asa